nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa inyong pagtangkili kahit ang tagal bago ako ulit nag-upload. 626 yung huling check ko sa number of subscribers natin. Kaya hindi mailarawan ng salita yung aking taus-pusong pasasalamat. Ito yung nagiging pakikikayat sa akin na magpatuloy sa pag-produce ng mga ganitong content para sa mga naghihintay ng gabays dyan sa dilim. Oh, okay, sorry naninibago ako dahil kailan ba yung huling pag-upload ko? October something, di ba? Anong buwan na ngayon? Halos isang buwan, hindi ako na nagparamdam gawa nung aking graduate studies. Sige, di ko na patatagalin. Ano ba pag-uusapan natin ngayon sa episode na to? Gusto kong pag-usapan yung tungkol sa having more than one source of income. Okay, kung ikaw man ay full-time employee o naghahanap, nag-a-apply para sa isang full-time position, gusto ko lang i-advise sa'yo na hindi lang po dyan nagtatapos ang pwede mong pagkakitaan. Diversify your sources of income. Paano? Meron tayong tinatawag na passive income. Yan, yung mag-invest ka sa mga life insurance, sa stocks, ganun. Pero meron din tayong tinatawag na side hustle. Pag sinabi nating side hustle, ito yung mga ginagawa mo bukod sa iyong full-time job, yung 8 hours mo, yung 9 to 5 job mo, para lumaki naman kahit konti yung iyong income. Kasi pwede mo naman dyan kunin yung allowance mo, yung mga immediate na gastusin, doon mo kunin. Tapos yung mga pwede mong i-save, kunin mo dun sa mismong paycheck mo, dun sa full-time job. So, pag sinabi natin multiple streams of income, hindi naman din yan limitado sa pera lang. Siyempre, sa video na ito, pag-usapan natin muna yung talagang nahahawakan, nakikita, yung pera. Okay, paano natin ma-make sure na may pumapasok parati na income sa atin? O paano mo mai-increase yung inyong income potential? So, gawin ko halimbawa yung aking graduate studies. Sa ngayon, hindi ko pa makikitang magmamaterialize yung aking graduate. Yung aking pinamuhunang 6 na taon, okay, sa pag-aaral sa graduate school, sa master's. Sa ngayon, hindi ko pa yan makikita. Pero kapag natapos ko na yung master's ko, dun ko lang talaga masasabing magmo-monetize na yan. Una sa lahat, sige, yung pag-pursue ng further studies, matalino bang desisyon yan pagdating sa pagpapalaki ng kinikita? Depende po sa iyong master's degree. Dapat siguraduhin mo na ang ipupursue mong master's degree ay talagang ire-reward ng kung sino man yung nagsabi sa iyo na mag-pursue ka ng master's, kagaya sa academe, talagang ire-reward yan. Merong corresponding amount yung depende sa degree ng iyong tinapos sa level. Basta lalo na kung doctorate yung tinapos mo, mas malaki syempre. Pero hindi lahat ng degrees i-reward. Kadalasan, kapag yung degree mo may kinalaman sa current line of work mo, doon mo lang talaga mararamdaman yung monetary reward. Pero kung out of passion lang talaga yan, sa ibang paraan mo siya makikita, sa ibang anyo. Kung let's say gusto mo magtayo ng sariling negosyo, edi sa kaalaman talaga yan makikita. Maaring walang magpapasweldo sa iyo na mas malaki, pero at least ang mga nalalaman mo sa masters, masisiguro mo, mas magiging mataas yung chance na yung negosyong itatayo mo, tatagal. At saka, hindi mo lang mababawi, talagang malaki yung balik. Mas malaki pa sa inaasahan. So, yun lang yung gusto kong sabihin sa aking comeback episode. Spontaneous to, no? Nagdalawang isip ako kung mag-upload pa ako, pero nakita ko 626 subscribers. Ay, ito pa isa. Itong YouTube channel na to ay hindi pa siya monetize sa pagkaka-upload na ito. Pero kapag umabot to ng 1,000 at least,
Well, depende na sa inyo yan, Nocturnes. Kung gusto nyo pang pasikatin yung channel natin, kung nakita nyo pang relevant ako, edi, sige lang, go. Nasa sa inyo naman yan eh. Again, the true boss of the media is the market, the audience, kayo. Wala na ako ibang masabi. Basta yun, kung may economic opportunity ka makita, basta legal, okay, hindi labag sa iyong moral standards, i-pursue mo. So, panatilihin ang iyong tikas hanggang sa susunod nating pagkikita. Lumakad na, dahan-dahan papalabas ng silid. Alisin mo na ang kadenang pumipigil sa'yo. Ayos lang yan, kahit di na maibalik sa dati. Dahil wala